Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Gayon na rin po sa ating YouTube channel at sa ating live audio streaming. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayon sa mga oras na ito, araw ng Biyernes, ika-28 sa buwan ng Nobyembre, araw at oras dito sa Pilipinas. Ang ating mga katuwang sa ating Global na Tayo team, of course sa Master Control, nandiyan si Milo Jonela, sa ating Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course ang ating executive producer, walang iba kundi si Jerome Toledo for today. At mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayong edisyong ito ng Global na Tayo because alam nyo, binibilang ko po kasi lalo na rin ang ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers at maging yung ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, importante ito pag-uusapan natin ha. Kasi binibilang ko yung araw, ilang araw na lang ba? 26 days? 27? 27 days na lang kung pagbabasehan natin yung programang ito at oras at araw sa araw na ito, 26 days na lang before Christmas. Biruin niyo yun, 26 days na lang, parang kailan lang nagbagong taon tayo. No, magpapasko at magbabagong taon na naman tayo. No? Biruin niyo, ang bilis ng takbo ng panahon. Pero ang importante dyan, paano natin iba-budget ang ating nakukuhang mga ganansya habang papalapit ang Kapaskuhan. Pag sinabi natin ganansya, yan yung Christmas bonus, kung ano-ano pang mga bonus, meron pang yung iba nakakatanggap ng 13th month, yung iba nakakatanggap ng 14th month, yung iba nakakatanggap ng performance bonus, parang additional bonus. So, kung tutuusin, napakarami, di ba? O maswerte yung may mga natatanggap na ganyan. Pero, ang tanong, how well do you manage your money sa paggastos? Kaya't napakahalaga nito pag-uusapan natin sapagkat ang Department of Trade and Industry, alam nyo ba? Ang nagsabi po ng Department of Trade and Industry, ang Department of Trade and Industry, DTI, sa pangunguna po ng ating kalihim sa DTI, walang iba kundi si Secretary Chris Roque. Ang sinasabi po ng DTI, sapat na yung 500 pisong budget para sa isang simpleng Noche Buena. Wow! 500. Okay? 500. Kasya na raw po yun para sa isang simpleng Noche Buena. Ayon po yan sa DTI. Mas marami raw po kasing brands na pang Noche Buena products ang hindi nagtaas ng presyo. At aalamin po natin ang balitang yan, karagdagan tayo sa balitang yan sapagkat kasama na po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ng ating Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque. Sa Chris, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa Global na Tayo. Yes, magandang umaga Ray, no? At salamat at napaunlak mo ako dito. Maraming salamat. Nako, kami po dapat magpasalamat sa Chris sapagkat napakahalaga nito especially habang papalapit ang Kapaskuhan sapagkat nauna na pong naibalita ng Department of Trade and Industry na maraming brands na pang Noche Buena products ang hindi nagtaas ng presyo. Hello? Opo. Yes, opo, yes. Ano pong mga brands na pinag-uusapan natin dito, Secretary Chris? Yes, actually marami po, no? Dito we're talking about the Noche Buena items, no? Mm-hmm. Kasi naglabas tayo ng na yung 500 pesos na pwede nang ihain sa Noche Buena, no? Actually, nung tinanong ako ng isang radio program, no, kung kasya na po yung 500 pesos, then minention ko na yes, kasya na po ang 500 pesos sa isang Noche Buena na ihain sa pamilya na 4. Meaning the father, the mother, and 2 children. Kasi actually, kinumpute po natin ito, no? Dito sa 500, meron tayong CDO, yung American ham na Christmas ham na 170 pesos. Okay. Tapos kung
yung spaghetti na yung sunshine spaghetti noodles na 30 pesos. Tapos yung spaghetti sauce din na nag-roll back din na 48 pesos and 50 centavos. Tapos kung gusto rin natin, usually may nakahain na macaroni salad. So meron tayong queso na 56 pesos and 50 centavos. Meron din tayong noodles na 40 pesos and 95 centavos. Tapos may mayonnaise din po ito na 55 pesos. So, kung macaroni salad plus 152 pesos and 55 centavos. Tapos kung meron pa tayong fruit salad na hinahain din ito sa Noche Buena, aabot ang fruit salad na 98 pesos and 26 centavos. Tapos meron din tayong Pinoy Pandesal na 10 piraso na 27 pesos and 75 centavos. So, magto-total po ito ng 526 pesos and 96 centavos. Pero kung gusto mo, isang salad lang po, meaning macaroni salad lang ang gusto mo. Ayaw mo na ng fruit salad kasi dalawa na yung salad. Aabot po ang Noche Buena budget mo to 400 pesos, 401 pesos and 5 centavos. So, pwede ka pa po mag-add ng luncheon meat na kasama po sa basic necessities and prime commodities na 41 pesos. Tapos, pwede ka pa magdagdag ng instant noodles na 2 pakete po na 15 pesos. So, you are still below 500 pesos po for the Noche Buena items. Kung ayaw mo naman ng instant noodles, ayaw mo din ng luncheon meat, pwede ka rin magdagdag ng barbecue to reach the 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Alright. Tapos, kung gusto mo, fruit salad lang, ayaw mo ng macaroni salad, then ang aabot ang budget mo to 346 pesos and 75 centavos. So, marami ka pong madadagdag po na ibang items para sa ihahain mo sa Noche Buena. Alright. So, actually, dapat alam mo talaga kung magkano yung presyo ng mga bilihin para ma-budget mo ng maigi. But as DTI, we already checked kung magkano talaga ang magiging budget ng yung usual na hinahain sa Noche Buena ng pamilya ng 4 sa pamilya. Of course, you mentioned the Chris, that is good for a family of 4, no? Yung father, yung mother, 2 anak, okay? Yes. And siguro nakabase rin ito, Chris, dito sa kung anong brand ng pagkain na ihahanda, no? Kasi kapag when we say branding kasi yung mga well-known brands, do they put a higher price tag compared to sa mga less-known brands? May mga ibang brands, syempre mas mahal, no? Pero ang DTI kasi may list ito ng suggested price guide. So they can go to the DTI website. They can also go to the DTI social media platform ng DTI. At pwede rin sila pumunta sa mga groceries and supermarkets. May nakapaskil po ito ng price guide ng Noche Buena items. So doon sila pwedeng pumili ng mga items na yung pasok sa presyo na gusto nila. Tapos itong yung ating Pangulo naman ay nagdeklara din na no price increase for the basic necessities and prime commodities. So malaking tulong din po ito para sa ating mga consumers na mababa po ang presyo ng bilihin. Alright. So they can get items aside from itong sa Noche Buena, no? Pwede rin silang kumuha ng mga items na nakalagay dun sa basic necessities and prime commodities na hindi po nagtaas ng presyo. And dito po sa Noche Buena items actually, Dennis, hindi rin po nagtaas ng presyo ang majority. So majority of the Noche Buena items po ay hindi po nagtaas ng price. So kung ano yung presyo last year noong 2024, yun din ang presyo this year. Yung iba pa nga po nag-roll back. So nung tinanong ako na if 500 pesos is enough for a Noche Buena salo-salo, then I said yes, it is enough for depende kung ilan yung pamilya. Yes, so kung you're a okay. family of 2, kung pamilya mo, let's say, mother and child lang, then of course, mas mura. Kung, let's say, mother, father, and 1 child. Mas mura pa rin. Yes, depende talaga kung ilan.
variable po yan eh. So, depende kung ilan po ang miyembro ng pamilya at kung ano po ang gusto nating iserve. But for a family of 4, which is normally the normal na 500 pesos will be enough unless gusto nila na marami pa po silang i-serve. Ilalatag yan. But, yes, opo. But for a basic, Noche Buena, it's enough. Yes, okay. So, for a family of 4. Pero, okay, Yes, alam ko may case study naman tayo dyan, no? Sa Chris na ang average ng Filipino family members is 4. Tama po ba ako? Yung average members that the DSWD uses is usually a mother, father, 2 children, and one baby. So 5. Pare 5. But of course, yung baby, hindi naman siya masyadong, Oo, wala naman siya masyadong kakailanganin doon, di ba? Lalo na kung infant pa dito siya. sa Noche Buena, yes, correct. So we counted this as a family of 4, 2 children and a mother and father. But kung minsan, sa panahon ngayon, yung family, it's usually, kung minsan, ang family, let's say mother and son, or mother, father, and 1 child. Opo. So, it really varies. Pero nung tinanong ako na 500 pesos, is it enough? For a family of 4, yes, it is enough. For a basic Yes. Noche Buena na isa-serve sa Pasko. Okay. Pero matanong ko lang, kukunin ko na yung pagkakataon na sa Chris. So, it's good for a family of 4. Pero may pag-aaral din po ba, kung hindi man ngayon o sa darating na panahon, ang DTI, na we could raise the number of families instead of family of 4, sabihin natin gawin natin family of 5 or family of 6. Pwede kaya yun? We can always compute naman eh. Iko-compute lang naman siya. So, hindi naman siya, problema. We can actually do this. Kasi usually, natanong lang naman ito randomly ng isang radio station. Yes. And ask if 500 pesos is enough. Okay. Pero liwanagin natin sa mga nakikinig at nanonood, yung sinasabi ni Sec Chris, yung 500 pesos is good for a family of 4 members, ha? 4 members. Yeah, 4 members. 4 members. Depende talaga kung ilan yung membro ng pamilya. At kung ano ihahain, kung ano ihahain nila, 'di ba, no, Sec? Kung bibili naman sila ng lechon, talaga hindi kakasya yung 500. Yes, di ba? So we're talking about what they normally serve during Noche Buena. Does inflation play a role in this, Sec? Pardon? May role ba ang naitalang inflation natin ngayon to compute for the 500? We just actually computed it based on the prices that we have here, no? The Noche Buena price guide, and also the basic necessities and prime commodity prices. Doon po kami nag-base. Alright. Okay. So, may nabanggit po kayo karamihan ng mga Noche Buena prices and brands ay hindi nagtaas. Yes. Ano pong naging role ng DTI dito para mapanatiling stable at mababa pa rin? Yung iba nga nagbaba pa nga ng presyo kanyo. Ano naging role ng DTI dito? Ano naging role ng DTI? Yes. Unang-una, maganda ang relationship ng DTI with the manufacturers, and we also try to help the manufacturers dun sa mga ibang mga problema nila. Because when you're in business, syempre marami kang mga problema, marami ka lang kailangan assistance, marami ka rin kailangan yung help from the government. So, win-win situation ito talaga. We always do a win-win for both manufacturers and consumers. Para at least for the manufacturers, lalong lalago yung negosyo nila and they can employ more people. And for the consumers, they also get the prices that they deserve. Kasi remember, we have to talagang also follow the mandate of follow the instructions of our president, no, to give the consumers actually no price increase para yung presyo ng bilihin ay maging affordable para sa kanila. Alright. Kamusta naman po, Sec Chris, yung mga region natin na tinamaan ng sunod-sunod na bagyo at kalamidad? Alam ko nasa ano pa rin tayo, 'di ba? Nasa emergency kumbaga naka-price freeze pa rin yung ating mga produkto doon. Yes, opo, yes. For the regions na natamaan, no, actually,
full it's nationwide na naka-price freeze. So wala na tayong price increase for the entire country. So but for us, we keep on monitoring and enforcing, no, from Region 1 to Region 18. May office talaga ang DTI, may departamento talaga ang DTI para mag-monitor at mag-enforce in all the regions. So nakatutok po kami dyan every day. We do that on a daily basis kasi isa yan sa trabaho talaga ng DTI, is to check the prices of basic necessities and prime commodities, and to check also on the products that we have to make sure that it passes through the standards set by the DTI. Yun, okay. Sige po. Well, yes. so habang papalapit ang Kapaskuhan, siyempre papalapit din ang papalapit ang bagong taon, ano? Sec Chris, Yes, kamusta opo. naman Yes, ang at least ma-enjoy rin ng ating mga kababayan, Yes. yung mababang presyo. Yes. Because this basic necessity, this no price increase for basic necessities and prime commodities extended until next year, January. And pati yung Noche Buena items din natin ay hindi rin nag-price increase ang karamihan. So magandang balita din po ito. Indeed, it's a good news. Ano po? Pero liwanagin ko lang, ano? good news Talagang po good news ito, talaga. yes. Good news. Pero liwanagin Yes, ko lang doon good sa mga news po ito. nakikinig sa atin na malinaw yung sabi ni Sec Roque. Just to clarify things, yung 500 is good for 4 members of the family. Maliwanag yon. Kasi Yes, opo. Yes, opo. sige. With Sec, maraming salamat po sa oras ay pinagkaloob niyo, lalo sa paliwanag para ma-clarify natin ito. Pero good news ito. Magandang balita po ito. Yes, good news ito. Okay. Yes, opo. Thank you. Okay. Thank you Sige, very much, Sec. thank you. Okay. Ang ating pong DTI, Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque. Well, kung sinusubaybayan po ninyo yung panayam natin kay Secretary Chris Roque, yung pong sinasabi ng DTI na 500 pesos is enough para po pambili o paghahanda para sa Noche Buena. Yun, natin, i-clarify lang natin para malinaw po, para naman hindi natin hindi tayo malito. Yun daw pong 500 pesos sinasabi ng DTI ni Secretary Roque. Yung 500 pesos na pang Noche Buena is good for 4 members of the family only. Pang-apat na miyembro ng pamilya. Halimbawa, sino yun? Yung ama, yung ina, yung 2 anak. Okay? 4. Okay? Hindi 5, hindi 6, kundi 4. Now, pag tumaas pa doon ang bilang, halimbawa, naging 5, halimbawa, nanay, tatay, 2 anak, si lola, si lolo, 6 na, di ba? So, hindi na sapat yung magiging 500. Not unless, yung ihahanda mong Noche Buena ay simpleng-simple lang, di ba? Di ba kabayan ganito? May kasabihan tayo eh. Ang pagsalubong sa Kapaskuhan ng Noche Buena, hindi nasusukat sa rangya ng handa mo sa lamesa. Hindi naman nasusukat yan sa rangya ng handa mo sa lamesa. Kaya may lechong ka dyan. Di ba? Kasi kadalasan nating mga Pilipino, nakasanayan na natin yan eh. Sila Milo, nakasanayan na yan. Lagi naghahanda ng lechon yan. Noche Buena. Okay? si Jerome, lechong baka. Talagang nagpapaluto ng lechong baka yan. Si Hero, yung pinakamalaking turkey. Iba naman sa kanya, turkey naman sa kanya, no? Kung mga ganun ang handa, talagang hindi kakasya ang 500. American style to turkey. Anyway, joking aside, kidding aside, totoo naman po yun, di ba? Yung sinasabi ko. And it makes sense. Ang paghahanda sa Noche Buena, hindi kinakailangan sobrang garbo. Hindi mo kinakailangan maghanda ng sobrang garbong handa sa pagkain para lang sumalubong sa Noche Buena. Ano ba talaga ang sinasalubong natin, ginagawa natin sa Noche Buena? Di ba yung Kapaskuhan? Yung pagkasilang ni Jesucristo, di ba? Siya yung sineselebrate natin. Hindi yung handa mo sa lamesa. Matatandaan nyo, may kanta na pamasko, di ba? Yung maski na lang, keso tsaka tinapay lang ang handa nila nun. Di ba? May kanta yan eh. Di ba? Sa Paskong darating, di ba? Parang gano'n. Tapos sasabihin nila, sa bahay ni Kuya, ang handa lang niya, tinapay, keso. Di ba? Ganun lang. Masaya na sila nun. Bakit? Kasi ang importante, magkakasama ang buong pamilya. Yun ang importante. Yung handa sa pagkain, bonus na lang yun. Sa totoo lang. Ngayon, kung contractor ka, kung contractor ka ng mga anomalous flood control projects,
Kung maaatim mo at masisikmura mo yung ganun ang ginagawa para ipakain mo sa iyong pamilya sa pagsalubong sa Noche Buena, talagang makadalawang lechon meron ka dyan. Di ba? Hindi. Tayo ordinaryong Pilipino lang. At tayo ay hindi nagnanakaw sa gaban ng gobyerno. Lumalaban tayo ng patas. Tama? Di ba? Ibig sabihin, kung ano yung hinahanda natin, pinagpagura natin. Hindi galing sa nakaw. Tama? Tapos, hinahanda natin yung simpleng handa kasi ang mas gusto natin, kasama natin ang ating buong pamilya. Yung nag-aaway, nagkakabate, di mo naman maiiwasan yun, di ba? Sa isang pamilya, kung minsan may disagreements. Di mas maganda kung maaayos yung disagreements, magkakasundo, magbabalik sa dati yung relationship. Yun ang importansya ng Noche Buena sa pagsalubong ng Pasko at saka ng bagong taon. Hindi yung handa. Kaya yung sinasabi siguro, kaya kinoconnect ko doon sa sinasabi ni Secretary Roque, na yung 500 pesos, liwanagin ko po yung 500 pesos, Noche Buena, sapat para sa apat lang na tao. At simpleng handa. Siguro, ako naghahanda ako, ano ba hinahanda ko? Spaghetti. Meron akong spaghetti, meron akong tasty bread. Hindi, totoo to Totoo po ito. Meron akong spaghetti, meron akong tasty bread, meron akong keso. Maswerte na kung may tsokolate. Yung, ano ba yun, yung ginagawang tsokolate? Yung bar, yun. Tsokolate, kasi minana ko pa yun sa mga lolo't lola ko yung paggawa ng tsokolate. Yung nakabar, at baka alam ni Milo yun. Yung nakabar na tsokolate gano'n, gagawin mo yun. Maswerte na kung meron akong apple. Okay? Dalawa lang naman kami. Kasi yung mga anak ko, wala na sa akin, may sarili-sarili na silang buhay. May sarili-sarili na silang pamilya. Dalawa na lang kami magkasama. At saka 5 aso. 2 Pomeranian, 3 Aspin. Okay? Kaya napagkakasya ko. Pero ang ibig ko sabihin, if you live a simple life, hindi ka masyadong magarbo, at nagko-control ka ng budget mo, palagay ko, sapat yung 500. Di ba? Kung magluluto man ako ng karne, halimbawa nilaga, kalahating kilong karne, depende pa kung fresh o frozen. Kasi pag fresh yung karne, mahal Di ba? Yung frozen, medyo mura. Ay kung magpo-frozen ka pa, makakatipid ka. Tama? Nilaga, anong gagawin mo doon? Titingi ka lang ng mga gulay. Di ba? Konting 1/4 ng repolyo, kalahati ng pechay, 2 pirasong patatas, tama? 2 sibuyas, kasya. Di ba? Yun lang ang handa mo. Pero sabi nga, ang importante, magkakasama kayong pamilya, malusog, walang sakit. Di ba? Yun ang pinakamagandang pagsalubong sa Noche Buena. Pero alam ko, mayroong mga sumasabi dyan, hindi sapat yan. Yes, I know, yung sa iba, hindi sapat talaga. Depende kung ano ang ihahanda mo. Pero if you're going to be simple but meaningful, I think 500 will do. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon. Bye-bye! Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!